Ayan. Ayan, naka 5,000. Ship, pipindutin ko to. Ayan, bigyan lumakas yung makina. Okay, what is up mga ride and shoot? So ito, nagbabalik po si Papa Dudes. So ito na po yung nakuha nating NMAX P3. So nag-upgrade na po tayo. So sa mga nakakilala sa akin, alam niyo naman matagal akong user ng NMAX B1. Ayan, almost 9 years may na ang ating NMAX B1. Ayan. So ito yung ating nakuhang NMAX B3. So nakuha natin to sa first 155 units na nirelease ni Yamaha Philippines. So pang 43 tayo sa nakakuha. Sabay-sabay pong nirelease yan. Sabay-sabay namin kinuha yung 155 units. So nakatanggap ako ng text mula sa ating pinagkuhanan nito na dealer, which is Yamaha Valenzuela. So nag-text sila na available na daw yung ating plate, yung plaka. Kasi kung makikita nyo yung plaka ko hindi din yung plaka ko. Oh, itong temporary plate na to ay galing sa Pasio, yung pinagawan ko ng ano yan, temporary plate. Then sinulatan ko na lang kasi ginamit ko tong motor nung Sunday. Wala akong plaka. Baka mahuli. Siyempre no plate, no travel. So ayan, ginawa ko muna ng pansamantala. Dahil alam ko parating na yung plaka kaya di na ako nagpagawa ng temporary plate. So yun, let's go. Punta na natin ng Yamaha Valenzuela sa may Malanta para kunin ang ating plaka. Hold brake, then start. Ayan. Hindi ko pa tinatanggal yung plastic ko. Wala pa kasing protection pag nakabili na tayo ng na LCD screen protector. Tatanggalin na natin yan. Okay, let's go. Yan. So from NMAX B1 hindi tayo nag-upgrade ng B2 kasi nagbago man ang itsura ng B2, pero yung performance niya, ang sabi, mas okay daw si B1. So nung lumabas naman si B3, eto si NMAX TexMax Turbo, yan medyo tayo nagka-interest tayo kasi first time na nag-release sa market ng isang scooter na hindi na gumagamit ng flyball o yung tinatawag na bola sa panggilid. Dahil ito, ang gamit na nito is parang electronic, wala nang bola. So medyo bago pa sa mga gumagawa. Actually hindi pa natin alam kung yung mga Yamaha 3S, yung mga service is talagang ready na sila to maintain itong bagong technology na to. Yun nga, yung wala na siyang bola, talagang mechanical na lahat ng panggilid, yung nasa gilid. So kailangan dun sa mga nakakaalam talaga. Pero so far itong gamit natin, maganda naman siya. Yan. Basta may feature ito na nagustuhan ko talaga. So labas muna tayo ng highway. So babalik tayo dun sa sa pag-release ng Yamaha Philippines nung first 155 na units. So naglabas sila ng 155. So para lang may siguro may connect dun sa Yamaha NMAX 155cc. Kasi 155 to, di ba? So nag-release sila para connected dun sa 155cc. First 155 units ang release nila na NMAX TexMax Turbo. Kasi alam ko before that releasing nag-release na rin sa mga 3S ng B3, kaso alam ko yung standard version lang. Ito walang tingtingin, no? Lumiliko lang. So sarap talaga ng bago, no? Sarap ng bago yung andar niya. Smooth na smooth. Hindi tulad ng pagluma na yung Yamaha NMAX B1 natin. Alam niyo naman na siya 9 years na 9 years na sa akin. 9 years may get. Magti 10 years na sa December. Kasi 2015 yun, 2015 December. So ramdam mo na yung tanda niya na medyo hindi ka na confident na full throttle siya. Unlike yung mga bago talaga, yan, nandiyan pa yung confidence mo na full throttle siya. Alright, so pag-usapan natin yung mga nagustuhan ko dito sa Yamaha B3. Bakit ba ako nag-upgrade from B1? Sa B2 hindi ako nag-upgrade. Kasi sa B3 nga, bukod dun sa nabanggit ko na talagang
new technology na siya ng scooter. Unang naglabas ng scooter na hindi na gumagamit ng flyball or yung bola sa panggilid. Yun yung unang-una. Mechanical na talaga siya, mechanical, electronic. Tapos etong panel gauge, digital, tapos colored na siya, colored. Unlike ng B1, medyo siya, 'di ba? Black and white lang. Tapos nakabilog lang. Hindi ka na bobore dito sa panel gauge niya dahil marami nang makikita rito. Yung kulay, medyo maganda na sa mata. Tapos yung cellphone mo pwedeng i-connect dito, Y-Connect. Although yung Y-Connect niya hindi tulad ng dati na kapag matagal mong hindi nagamit, nalolobat ito. Medyo 1 linggo kung hindi nagamit, okay naman, hindi siya nalolobat. Pero under observation pa din. Dahil syempre bago pa nga. At syempre, ang pinaka nagugustuhan ko dito at talagang nalilibang akong gamitin ay itong tinatawag nilang YECBT o yung tinatawag na shifting, downshifting. Ano ba yung YECBT? Yung shifting, downshifting. So parang ka, 'di ba, pag medyo humahataw ka or pataas yung tinatahak mong daan at medyo kinakapos yung makina sa arangkada, ito may pinipindot dito, ito yung shift. Ito. Kung nakikita niyo to. So mag-downshift siya, para ka nagbawas ng cambio. Tapos lalakas yung makina, magbibigay siya ng power, extra power. So ganun din to sa kapag umaandar ka, ayan, umataw ka, once na na-reach mo yung 5,000 RPM, pwede mo na siyang gamitin. Pag pindot mo, papakita ko sa inyo, pag pindot mo, magkakaroon siya ng 1 dito, YECBT kung nakikita nyo. Tapos nagkakaroon siya ng extra power. Ito, gagamitin ko ha. Wait lang, kailangan medyo so sige, dito tayo. Ayan, naka 5,000, shift, pipindutin ko to. Ayan, bigyan lumakas yung makina. Hanggang 3 yan. Hanggang 3, kaso ito, hindi na natin magamit yung pangalawa at pangatlo. Kasi nga, meron na sa harapan. So 3 yan, 1, 2, 3. 3 power, extra power na may bibigay sa'yo. Magagamit mo ito kapag syempre overtake ka. Pag nag-overtake ka na medyo kapos sa power, pindutin mo lang yan. Bibigyan ka ng extra power na itong YECBT. As in, bibigyan ka ng power ng makina. Sa B1 wala yan. Ewan ko lang sa B2. Sa B2 wala rin. Kung ano yung power na hinata mo, yun na yun. Di tulad dito, meron kang extra power, downshift. Bibigyan ka ng extra power ng makina para mas bumilis yung arangkada. Yan yung tuwan-tuwa ako. Lagi kong ginagamit. Lalo na sa mga racing. Gamit na gamit yan. Tapos automatic siyang nawawala. Magpa 5,000 RPM ka, 5,000 RPM, then pinutin mo tong shift, downshift. So magkakaroon siya ng extra power. So once na nag-minor ka, automatic naman nawawala siya. Ganun kaganda to. Wala ka nang pipindutin para mawala. Yan. So nandun na tayo sa Valenzuela, Dalandanan yon, sa Dalandanan. Patry kong magamit natin hanggang 3. So hindi ko pa hindi ko pa natetest yung top speed. Hindi naman ako ma-top speed eh. Tapos, alam nyo ba na kapag naman yung nasa mataas kayong lugar, tapos bumibiyahe kayo pababa naman yung daan, 'di ba, ang mga scooter hindi mo siya mapapabagal. Not unless gagamit mo ng preno, syempre, ng brake. Ito, pwede mo na rin magamit yung downshifting, then magkakaroon siya ng engine brake. O, di ba? Kasi pag bababa yan, magre-reach siya ng 4,500 RPM. 4,500 RPM. Pag pinindot mo yan, pwede siya mag-downshift. Ibig sabihin, parang bumaba yung kumbaga sa manual na motor, nag-downshift ka, magkakaroon ng engine brake. So ganun din na to. Itong scooter na to, magkakaroon na rin meron na rin siyang ganun. So talagang bago para sa akin sa scooter, yung ganung feature. Kaya nagustuhan ko talaga itong B3. Actually, nung pinaliwanag sa amin nung nagsisales nitong motor, nung pinagawa na namin sa Motor Trade, downshifting, medyo nalilito ako paano magda-downshifting. Pero para sa akin, para nga siyang downshift sa manual, pero para sa akin, siya, extra power. Kung opinion ko yun, extra power ang binibigay niya. At naman sa mga pababa naman, nagtataka rin ako, paano
paano magiging ano, yung magkakaroon ng engine brake at mga gamit mo sa pababa para bumagal naman yung scooter mo? Eh, kailangan mo ma-reach yung 5,000 RPM. Tapos pag pinindot mo tong shift, downshift, saka lang gagana. Eh, syempre kapag pababa, hindi ka na mag-ano, gusto mo nga magpabagal, so hindi ka na maggagas, magka-throttle. So sabi ko, paano gagana yun? So yun pala. So pagbababa, parang naka-maintain yung speed, yung RPM niya sa 4.5 or 4,500 RPM. Pag pinindot mo tong downshift, gagana yan, magkakaroon siya ng isa, magkakaroon ng engine brake. Hindi ka na mag-throttle nun. Hindi ka naman nag-throttle, hanggat hindi ka nag-throttle naman, kabaligtaran. Pag hindi ka nag-throttle, hindi mawawala yung downshift na yon. Pag nag-throttle ka, automatic naman nawawala yung downshift. So kabaligtaran ha. Pag naman arangkada ka, 5,000 RPM, bindutin mo, extra power. So kailangan naka-steady yung throttle mo. Mawawala yung downshift na yon once na nag-minor ka. Kabaligtaran naman sa ano yon, sa pagpapaba. Para magkaroon ng engine brake. Uy, ito na pala. Sorry. Op, mali, baka mapangkayan. Ito na, lumagpas. Ang dami ko kasing kwento eh. Ayan, ito na. Op, hanap na tayo ng parking. Ito na ang Yamaha Dealer Motor Trade Nationwide, MacArthur, Malinta, Valenzuela City. Park lang tayo. Alright. So kukunin ko lang yung plaka ko. Itong plaka ng ating version 3. Ayan. Ayan, kunin ko lang yung plaka. Ayun lang naman ang purpose ko rito, is kunin yung plaka para may kabit na natin at magamit na natin sa biyahe talaga nang walang iniisip na huli. Alright. Ay, wait. Alright. Okay, kunin ko muna mga riding shot ha. Kapatayin ko muna itong ating camera. Alright. Few moments later. So ito na mga riding shoot. Ayan, nakuha na natin ang ating plaka. Ayan, dito sa Yamaha. So nakuha na rin natin, bukod pala sa plaka, kasi yan nasa text lang is available na ang plaka. Pero nung kinuha ko na yung plaka, available na din pati original ORCR. Ito kasi yung kopya ko, Xerox lang pala to kahit colored. Pero nakuha ko na rin yung original ORCR at nakuha ko na rin yung plaka. Ayan. Alright, let's go! So maraming salamat mga ride and shoot. Hanggang dito na lang. So don't forget to subscribe and like. So hanggang dito na lang. One love and good vibes. Peace. Papa dudes.